Kaigsoon, mayang hapon, buenas tardes, good afternoon, magandang hapon sa lahat. Welcome to our every Monday nga programa Kalantrakas. Kini si Doc Manny, makiguban kininyo kutob sa alas 2. Uban sa atong co-host, si Editor Alan Mediante. Imong pagtimbaya, Editor Alan, sa atong mga libuan nga gapaminaw, dili lamang sa amihanang Mindanao o sa tibuok nasod Pilipinon apan sa ubang mga dapit nga maabot ni ining atong portal sa YouTube, sa Facebook, dinisab sa digital portal of the Mindanao Daily News Network. Okay, good afternoon, especially our supporters from other countries, like the United States, tuwa dito silang Susan Palmes sa Texas, New York, naasa mga atong Bukidnon Kamulan Association o Cagayan de Oro Association of New York nga kanunay nagasunod kanato under Thomas Lodina, okay, and also to UK under Elma Alcodia and Germany and Tricia Morales, ang ilang communities nga ato sa mga supporters o sa lahat at sa lahat ng aming mga sumusunod dito sa Luzon. Magandang hapon po sa kanilang lahat o sa tanang kaigsuunan namo diri sa Mindanao ug Kabisayan. Mayong hapon mga igsoon. Yes, o bago pa lang natapos ang kasaulugan nga usa ka semana nga pagsaulog sa kagawasan sa prensa. Yes. O congratulations to President Froilan Gallardo as well as the Cagayan de Oro Press Club and the board members, board of directors of the press club and the other organizations like Kapisanan ng Broadcasters sa Pilipinas, so, KBP, yeah, sa pag-suporta usab atol sa kasaulugan sa kagawasan sa prensa. May minumduman ninyo nga kini nga kasaulugan giselebrar sa dakbayan sa Cagayan de Oro sukad pa niadtong 1982. Then ang mayor niadto mao si Mayor Nini Pimentel nga nahimo usab nga Senate President sa atong Pilipinas. Tapos sa Misamis Oriental sa human sa pipila ka tuig niadto panahon ni Governor Vicente Imano gideklarar usab ang lalawigan isip suporta sa maong Press Freedom Week celebration. Yes. Mao hinungdan nga si Governor Peter Onabia mitimbaya usab sa ato mga kauban. Nag-tender sila og dinner to honor the practitioners dinhi sa atong lalawigan og sa dakbayan og sa amihanang Mindanao. Pasalamat sabta ka Congressman Lordan Suwan. Yes, so, sa iyang pag-atiman usab ang 4th Infantry Division for the Free Clinic, no? yeah. Pasalamatan nato ang si Kagawad Girly Balaba who graced the culmination night representing the City Council, no? Sila ni Vice Mayor Bibot. Ang na-miss lang nato ang City Hall. City Government ni Mayor Clarix. Oy, siguro busy lang din siguro sila. Di siguro sabton nga dili siya mahigugmaon si Clarix og media. Kaya dagan ba siya tigpama ba niya? Dagan na ba siya? So, kung dagan kagaling mga tigpama ba, mahigugmaon kaginsab siguro sa prensa. Ha? Salamat sa tanan nga nagsuporta. Si Palco, FDC, kinsa pa, mga San Miguel to. Ang tanan nga mga membro aron nga magkausa ang mga media. Aton lang maski lang sa usa ka semana because I'd like to tell everyone nga ang media cannot be in one bus. I mean, when I say that, figuratively speaking, Editor Alan, dili magita nga mapareha lang tagpananaw. Individually, ang media man will look at in different angles. Yes. Na usahay ko, naka sa front seat, iba sa bang imong pananaw. Naka sa back seat, lahi sa. Naka sa kilid, lahi. Kung di ka gid i-apil, lahi na gid ang imong pananaw. Kaya wag ka gud pa-apil na. So, yun na, no, Editor Alan, sa imong ikadugang sa atong kasaulugan, kay active magigita, gikan sa Lunes hangtod sa pagkatapos. Sa Sabado. Successful kayo kay suon ang gihimo nga kasugdahan sa Cagayan de Oro Press Club, din sa motorcade pa lamang daghan kay kami tampo
mga media practitioners o mga radio outlets, broadcast outlets, labi na ang KBP South, mga organisasyon, o individual radio stations na may appeal sa ato lamang motorcade o dito sa free medical and dental clinic Sponsored by the 4th sponsors Infantry. Governor Renabia. Governor Inabia, yes. So, paing mo na dayon sa nagkalinlain nga mga games, gitampuhan sa lain-lain nga mga media outlets, o medyo proud kita nga ang ni-champion sa bowling tournament mao ang Mindanao Day. Okay. So, congratulations. Nakampiyon ka mo, Editor Alan, no? Kaya may magin na mo labay sa bula ang mga karaan nila binaog may edad na. May kayo mo handos ka na mo labay sa bula. Okay. Well, anyway, again, on behalf of Kalandrakas, og sa MDNN, congratulations sa tanan nga miduyog sa kasaulugan sa kagawasan sa prensa. Very important kini. While admittedly, doon ay mga hulga sa mga sakop sa media, apan kining tanan, tipik kini. Muna gitawag na ko, Editor Alan, nga what you call part ng gitawag nga professional hazards. No? Di ba? Kung ang haruay lang gid nga mga profesyon, kanilaging politiko, kay gapatyon lang ni sila, pero kasagara gid ni gapangawat yon. So, medyo the perks of the professional politician. Naagapon, ha? Anyway, usa sa mga butang nga atong isgutan karon, Editor Alan, mauman ang miaging Lunes, no? Agtong miaging Lunes nga nagprograma kita, pagkahapon din ato doon na pagpuli sa senador. Now, ato kining isgutan tungod kay the Senate President Juan Miguel Zubiri, taga Bukidnon man. Di ba? So, kita, mubati kita kung ang atong kauban, silingan, traidoran, kung mo manggaling pulong. Bata, atong isgutan siguro, Editor Alan, ang kasaysayan sa Senado. Aron ang uban makasabot. No? Ang Senado, kung hinumduman ninyo nga kita sakop pa sa Katsila, wala may senador. Kay ubos man kita nga ulipon isip kolonya sa Espanya. Sa diyang kita nabaligya na sa Espanya ngadto sa tinipong bansa sa Amerika. That famous Treaty of Paris. Nga gibaligya gipalit kita, aduna na dayoy mga hisgot-hisgot nga unsaon nga tagaan sa kagawasan ang Pilipinas. Okay? So, taas-taas man ka na istorya ug ako pag yung iganid apan ang Senado manggod ni adto, Editor Alan, from the time nga wa pa kitay batakang balaod. Kay 19 Commonwealth naman, 1935 Constitution, di ba? Mo naman na ang atong batakang balaod. Pero earlier than that, doon na din kitay dusi ka representation sa matag distrito ug duha ni ana ang pagapilion nga senador. So, dili 24 nga total. So 24 gyapon. Pero niadto by district. So 12 district gitunga ang atong Pilipinas sa 12 ka distrito nga magpili dayon og duha ka senador. Motoy minumdum ka nga dunay na senador nga gikan sa ating distrito. Okay. Kay kining gimugna na nga magpili na dayon after 19 sumala sa akong research, no? Nga nagbalik na at large na lugar, no? Nga magpili og 12 ka senador. Di ba? Pero katong 12 by representation man, di ba? Ang akong gipasabot nga earlier than that, doon na naman tayo resident commissioner dito sa Camaraba sa tinipong bansa sa Amerika. Kay kolonya man kita, no? Which was represented then by Manuel L. Quezon, no? As resident commissioner of the Philippines.
with no right to vote but can speak, no, dito sa tinipong bansa sa Amerika. Apan sa diyang ang di ba sa ako nagikaingon by senatorial district man, no? Di ba? So niadto sa wa pa ang under the Jones Law in 1916 pa nga 12 senatorial districts ug 2 senators elected from each district, di ba? Duha mo ng 24 gyapon. Apan nausab naman kanida yon Editor Alan nga magpili na dayon og at large, no? Nga nawala na tong distrito. Kaya natunga naman sa lower house o upper house nga gi-amend dito nga ang election from 1916 to 1935 by district. Motoy dunay 24 ka senador kay 2 senators man per district. Pero giusab na kani sa 1939 pagka 1935, no? Nausab naman kay doon na may eleksyon nga wala na itong distrito. Wala na. Munang nagpili gyapon og 24 ka senador pero elected na at large. Kaya nauso naman sabdi ay ang black voting nito. So kung grupo-grupo lugar. Anyway, now kinsa man kining mga senador atong bago na to isgutan lugar, Editor Alan, no? So ang unang senador sa 1916 to 1935 nga Senate President si Manuel L. Quezon. Tapos sa 1935 nagira naman dayon. Pagbalik sa 1945 to 1946 si Manuel Rojas. Okay. Nahimo sab siyang Senate President. From 1946 to 1949, Jose Abilino. Okay. Tapos, from 1949 to 1951, muning papa ni Tony Cuenco, Mariano Jesus L. Cuenco. Senate President. Na Senate President, taga-Sugbo kini. Tapos, sa 1952, si Quintin Paredes. Nagpimos ni si Quintin Paredes nakigbangi sa kay President Marcos. From 1952 to 1953, 1 year, kung imong tan-awon, dali ra termino. Camilo Osias. Tama. Tapos si Yuluyo Rodriguez, Amang Rodriguez, 1952 to 1963. Sa Quezon Province ni. Di ba? Tapos si Jose Zulueta in 1953. Kung tan-awon nimo kini nga mga Zulueta, murag Bicol, no? Okay, tapos in 1953, pagka 1963 to 1965 na president si Ferdinand Idralin Marcos. Okay? Remember, Marcos, the father, was elected president in 1965. Sa 1966 to 1967, si Turing Tolentino, Arturo Tolentino. Mga kulba kini credentials nga mga Senate President. Then Hil Puyat in 1967 to 1972, mag-martial law naman. From 1972, gisirado ang Kongreso, abli ang prisuhan. Martial law man. Sirado ang Kongreso, pero abli ang prisuhan, kaya gipangdakop man. So, that is why na-restore natin ang Senate in 1987 and the first senator under 87 Constitution, Senate President, was Jovito Salonga. 87, 88, 89, 1991. Pagka 92 to 93, Neptali Gonzales. Gonzales, tama. Tapos nibalik
sundan din siya ni Ed Angara up to 1995. Pagkaman niya, nibalik din si Gonzales pagka Senate President Sab. Uy. Oo. Tapos, suman sa 1998, 96, 95 to 96, 95 to 96, balik si Neftali Gonzales. Then sa 96, Senate President si Ernie Masida. Ernesto Masida. 2 years. Tapos, Marcelo Fernan. Marcelo Fernan. 1999, kutob, 88 to 9. After Fernan, you have Senator Blas Oakley. From 1999 to 2000, dayan ang ato dayang mayor, Nini Pimentel, in 2000 to 2001. 1 year lang siya. 1 year ba? Kaya mo man itong impeachment. Okay? After ni Senator Pimentel, in 2000, tanaw na to, sa 2000, ang Senate President after ni Pimentel was Senator Drilon. Kay kadua man ni Puli, gipulian si Drilon ni Nini Pimentel in 2000. Tapos Manny Villar after Drilon, you have Manny Villar. Tapos Juan Ponce Enrile in 2008 to 2013. Tapos pagka 2013 si Drilon. Balik. Tapos Coco Pimentel din sa 2016. 2 years na sab. Pulian din si Coco Pimentel ni Vic Soto. Ug upat ka tuig. Kay 2018 gipuli man yan, duha man ka tuig Coco. So 18 pagka 2022 si Soto expire na, nag-election na yan si Mig Subiri 2022, napulian sa 2024, tapos then you have Chis Escudero. Now, gisgutan ta kini mga igsuon kay while ang termino sa matag senador unom ka tuig entitled to one re-election, so 12 years. After that, ineligible na ka. Hulat sa kag-break. Di ba? Ang term naman to, wala may perpetual ineligibility. Ang theory lang sa perpetual ineligibility, Editor Alan, kining presidente ka. For example, dito sa Constitution nga, ang magpresidente ka, 6 years na yun, with no re-election. So sa ato pa, dili ka pa nga maghuman lang kag usa ka termino sa lain, pwede ka mo balik. Dili na pwede makabalik ang presidente. Pwede siyang mudagan vice president. Pwede siyang mudagan congressman. Walay prohibition doon. Senador ba? O senador. Pero as to gunning for president again, under the interpretation, because gibutang man nga ineligible na. Fix man. Anyway, dini karon sa kinaghan man nakurat. Uy, inana ba di ay? Inana, no? So mga igsuon, sa ako nagikaingon, ang Senate President walay permanente diha. Tungod kay ang 24 ka senador, gikonsiderar kini sila nga 24 ka republika. Editor Alan. Kay una, you are elected at large. The whole country elects you as if you are also gunning for president. Di ba? Or vice president. So, kadto lang medyo dunalay mga istorya as even proclaimed by Mig Subiri nga he was not following instruction. So, mga igsuon, politika na, mga igsuon, mag-eleksyon na kita sunod tuig. Ang atong mga butante, kamo, kita, nga mga bubusab kita, kay sige man lang pamili diya sa mga tao nga sige panghatag sa sapi. Imbis kay ana. So anyway, in this sa imong tanaw, Editor Alan, kani ba ang pagpuli kang Senator Megs aduna gikalambigitan ang political positioning sa 2025? Correct. Mo na isa nga ato nakita diya magsoon. So karon i-explicar siguro ni Dr. Manihaw diyan, kung unsa kayo hinungdan ang palagpot kang una, Senator President. daga mga isyu nga nabinbin sa Senado.
Una katong PI. PI. Kato bang People's Initiative. Yeah, People's Initiative. Dili lang P-out, lain lang P-out. People's Initiative. Wala baya mahisguti kay supak man ang mga senador. Okay, so sana nakaga-eleksyon na ta. Unya wala mo usad ang People's Initiative. Ikadua, katong pagpadakop sa igsuon ni Jesus. Tama. Si Pastor Kibuloy ngantod karon nagtago. Di ba? Nag-order ba ya si Senate President agto sa iyang arrest ko? Di ba? Na ma-influensya ba ya kana sab si Pastor Kibuloy kay igsuon ba ya sab siya sa Ginoo? Di ba? As proclaim. Ha? But of course, we cannot, if we look at it in the context of science, we cannot validate that. Because wa may dugo nga nagdagan sa dugo ni Jesus, sa dugo ni Kibuloy. Pero in the context of religious doctrine, na posible kay we're all children of God. So anyway, ikatulo, kato pag yung sigig investigar sa gitawag nga PDEA leak. Nga si Senator Bato nagpadayon sa iyang usisa. Nga kato pirmi man ito gagamiton sa kontra ni BBM. Di ba? So, plus na dugangan dahil katong bagong viral nga nagkasumpaki din sila ni ato ni Senator Revilla. Kana bang kayo sa barkada ba usahay ka ng Senado? Nga gusto din niya nga mo online lang apan wa man mo sugot si Senator Mig Zubiri. He has to attend the session. Kaya kang session, so nga attend ka gali-gali. Ang session, di ka mo attend, napasakit-sakit ka. So, pero dito na lugar, doon na mga balana, editoralan. Plus, sa akong tanaw, doon na gayoy, kinanglan nga imo ang Senado, pagbukas, kaya nag-break naman, Editor Alan. There is now a break of decision until pagbalik nato sa Hulyo sa SONA, State of the Nation Address. So karon wrap up na ang mga committees. So katong PDEA leak, wala na lang to. Nagpadili na lang to nga chismis. Di ba? Ha? Ang kaning kang virus, wa pa may realignment, although nag-realign sa mga committees, pero remember, ang voting, Editor Alan, what you need is only a simple majority. 24, ang majority, ana, is 13. Tama? You need only 13 to oust a sitting Senate President. Sila kay 15 man. Sufficient. Gani, in one unwritten rule, if I nominate you as Senate President, you will vote for me. You will also nominate me. And you will also vote for me. Di ba? Kay kontraman so ibitar na ko, I will vote for Alan, Alan will vote for Doc Manny. Usual mga unwritten rules na. Pero once you have the numbers, in this case, sa oust, sa pagpuli kang Senate President Mig Zubiri, 15 naman. Ang nabili niya 7. Di ba? Once na na 15, di ba, sa ato nang giingon ganina, Editor Alan, 13 na, mas simple majority na eh. So naa kay 14-15, 14, ika-15 man chases ko dito. So na siya 14, lost the opposition. Pulihan ka na. Kay maski pa ang pikas, 7 sila plus 2 nga abstention, kay natural mga igsoon mo abstain ang mga minority because they are not part of the majority. That is expected nga vote kay gamay raman sila. Di magikay dako ang alya ang division of the majority and minority. They have the super majority. Pero kani nga revolt against Zubiri, it was initiated by the majority. Not by the opposition. So there you are. So wa naman gid mao nung pero sa pagpaminaw nato sa valedictory lugar ni Senate President Zubiri,
giunan na niya, kaya mag-resign na lang siya. Because he has no vote. You lose the vote, eh. So, ingon din siya nga, daghan man nagsapasalig primero. Sa Miyerkules nga count niya, diyan ako pare, hindi, walang iwanan. Di ba? Pagka Domingo, nawala na yun, di na makontak. So, mga igsoon, ingon ni Ana, ang kanasang panagbangi sa Senado, Editor Alan, sukad pa panahon nila ni Osmeña o ni Quezon, gaaway na kato sila. Positioning because you cannot put them in one basket. Or, Ferdinand Marcos o Manning Pilays Manning sa partido. Oh, di ba? Because Manning Pilays was vice president at the time. We lost the presidency in 1965 because Manning Pilays was supposed to be our contender, being the vice president at the time. Di ba? Pero di man good. Ako I do not know Editor Alan og na abutan baka ako naabutan ko man gito si Vice President Emmanuel Manning Pilays. Soft-spoken, guwapo, di na sa kita maglayo lugar kita nga kuan mga guwapo, katsila dating, soft-spoken, very sharp. Ha? Approachable. Pero di magid sab siya lugar, wala siya kanang sa akong tanaw, wala siya mga violent tendency. Wala. Very na-interview ko kato, Editor Alan. For many occasions, gi-invitar ko to siya sa press club, sa estudyante pa ko sa CUC. He always responded to my invitation. Soft-spoken, pero he was out-maneuvered ni Ferdinand Marcos. So, the rest is history. Yung katong pag ambush kaniya, siya, What is happening? What is happening to our country in general? Pero katong kasagsagan sa pag-ambush kaniya, init kay kato ang Coco Levy. And remember, ang Coco Levy is really affected kay meaning personal attached gid ana si the late Manning Pilays kay dako man kay sila og coco plantation, meaning ilang yuta, no? So Dennis Medina down to Aurora, kabalo gid siya unsa ang Coco Levy funds. Pero tungod kay dinhi sa atong Pilipinas, if you cannot agree, and the only way to silence you is by the barrel of the gun. And that is not only true many years ago, it is also equally true now. People, when they run out of reason, they will use violence to silence the opposition. But not in Calandrakas. Di ba? Dini sa Calandrakas, paulani lang kami og bala. Siguro lang nga wala mi diha. Kay di mi maigo. Kay wala man mi. Ha? Pero siguro sab nila. Pero maigo sabta. Ay, Hero sabta. Pero di sa sila kasiguro og wala di tay mobalos ta. Ang ato ra mga dila. Di gini kahugtaglaway. Ang among mga armas di pinaagi lamang sa among mga kamot, mga tudlo og dila og sa among paglantaw og sa among kalantip sa salabutan sa pagyag-yag sa kamatuoran. Mao nga kining away karon dia Editor Alan og karon na install na si Chis Escudero. But remember, si Chis is the son of Sonny Escudero who happens to be an agriculture secretary of the father of BBM. Mga mayusap kato sila nga mga agriculture secretary who became also congressman. So in this case, doon na namang goy political activity, Editor Alan. You need a new Senate president who will align with the president because 2025 is now in the corner. Election ka na. So imong kinanglan ang Senate president kay mag-approve ka na sa budget sa December 2024 nga gamiton sa 2025.
Diba ang 2025, mga igsuon, mauna ka na ang gikatakda sa ubang mga bubutanti nga mudawat sa tag 10,000 pesos matagbuto. Yan sa Barangay Carmen. Gusto na nila nga panilap na ang atong mga butanti nga maoy enablers of corruption. Tawag na nila, Editor Alan, kita nga dili ta musupak sa korupsyon gani muduyog pa manggali kita sa pagdawat enabler ka ana enabler of corruption. So imong gidugangan pa o imbes kay mo supak ka pinaagi sa pagpili sa mga matarong apan tungod sab sa kagutom nga maoy nagduslak-duslak sa imong tinai nalimtan mo na nga ang imo deng kagutom karon magpadayon tungod sa imong sayop sa paggamit sa imong katungod sa pagbuto kay nibuto ka sa mga tao nagaguka, mga tao nga namalit, mga tao nga antinguwa lamang maura ang pagpaburot sa ilang bulsa o pagpaburot sa ilang negosyo. So it is high time na, Editor Alan, nga we discuss on issues. We challenge all those running for the Senate, for Congress, for mayor, governor, kay maski sa barangay, sa malabot atong isgutan ning ubang barangay captain nga hantud karon wala pa gali mga budget. Ato ra tawgon ning maghimo ra tawag invitation, Editor Alan, kining city DILG or provincial nganong di man nila ka pitol kining ubang mga kapitan o mga barangay council nga wa pa man dia makasabit og budget. Giunsa man nila paggasto kana sa lapi dia. So mga igsuon atong gihangyo nga kalma lang mo kining away di sa Senado more dugay ra kana pero mausag kana ang hulagway nga ngilad sa politika sa atong nasod. That is a showcase of how Philippine politics, it is not drawn by party lines, party principles, but it is on a personal note. No party platforms, no party principles, except na, amigo tabay, survival ni, administration ka o dili. Karon, klaro naman kayo, either you join the administration or not. Walay neutral ground. Kay kada, na importante man na, kada election, Editor Alan, ang budget sa 2025 will be deliberated in the 2024 budget. Di ba? Kanos ama na isgutan? Karong Disyembre. Di ba kaya ang katong budget karon is the 2023? So, importante mga igsuon nga aduna gayoy budget nga kinahanglan ila ang Kamarabaha sa lower house o sa Senado sa upper house. Mao nga goodbye, Mig Suberi. Pero senador pa siya kutob sa 2028. Pero pwede siya nga expire na siya ana by 2028, Editor Alan, sa akong pagsabot. Di ba? Kaya na 2022 man siya. So, kano sa man siya sa 2022? Elected siya panahon sa 2016 pagka-presidente ni Digong, Senate President si Coco. Di ba? So, na-elected si Mig Subiri sa 2016. Nag-re-elect din sa 2022. Di ba? So, hanggang 2028. By 2028, ineligible na si Mig Subiri, pwede sa siyang mudagan pagka-vice-presidente. So, kita nimo ang body language. Tirahon ka na karon. Ha? Pero other na, layo pa man ng 2028, Editor Alan. Pero dool ang 2025 election. Ang budget sa 2024, mo importante nga aton, matod pa ni GC, aton ka na nga Senado. Aton ang Kongreso. Ha? Di ba? Pero ang tao, batalo tayo, hindi aton. Ha? So, di mo na aton katawan. So, willing, muna yun nga, imong pangutana, Editor Alan, this is basically politics. Bueno,
mo break sa ta. Pero sa during our break, ato, bago ta mag-commercial break, among i-air mga igsuon, ang among unang concert, kaya nag-transform na kami ni Editor Alan, medyo di ko lang pag-make practice. We need more practice, but we have already done that. We have already staged our first concert dito sa famous Mario's Secret Beer Garden in Cabanatuan, Nueva Ecija. Para sa uban, ang Nueva Ecija is the central plain of Luzon. So we did our concert there. Kami ni Editor Alan ang principal singers. Of course, nagansad ni Duyog ang ako mga estudyante sa Etiap, ako mga bisita sa Aguila, si Governor, sa Phoenix, Aguila, si Mario Rositi, tanawa, aron human ni ana, mubalik din kami. Technical group, ready? Okay. Nagipagmulay ang aking munting daigdig, tila ilog pala ang pag-ibig, kung malalim damdamin pag-ibig, kung umapaw ang kaluluwang tinig, ay sadyang nag-iibig. Rendon! Pagmula nung at ko'y natutong umawin, bawat sandali, pilit mababig, ang ibig na may tutuloy natin, papuri pagkakukot langit, di marami di magsasabi, eto na inyong tingin. Kaya ganda ng ating musika, kaya ganda ng ating musika, ito ay sariling atin, at sa habang buhay, awitin natin. Kay ganda ng ating musika. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw ang musarang isipin, ikaw ay aking iisangin, di ko magagawa lumayo sa akin. Ang nais kong malaman kung gaano kita kamahal. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y huwag kang mag-alala. Remember me. Di ko kayang limutin ka noon, ngayon magpakailanman ako'y maghihintay. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. I write this song all up and fantasy.
lang sa mundo. Asan kasama ka, sinta? Naruruan ako. Yan ang iyong tandaan. Anong malay mo? Bilog ang mundo. Baka bukas magkasama tayo sa muling pag-ikot ng ating mundo. Anong malay mo? Oh, bilog ang mundo. Till they take my heart away. Bakit ngayon Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? ay Pilit pinubuksan pilit binubuksan ang aking puso? Nais ko malaman mo na iniibig kita. I've been sexy and when Peter's raining on me, you let me shut up your Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw wala ang akin sa puso ko. Nais ko malaman mo na iniibig kita. Okay, thank you. Okay, we'll do our second activities of our first reunion of ETIA. Okay, take it away. Mga tagahanga ko'y nadating alam, nananabik ko sa palampal. Mayroon ka ba sa aking dibdib? Pinapawisan pa ng ilang malagkit. Ito ang dinaranas ko sa tuwing palabas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at kayo'y nagsinalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at tayo'y nagkanin. Kung sandali.
Yes, back to our program. Kalandrakas, make it a habit every Monday, 1 o'clock in the afternoon, din lamang sa atong FB page sa MDNN. Type Kalandrakas, MDNN Live. Uban nato karon ang atong editor, Alan Midyante. Editor Alan, sa laing bahin, nagpabilin nga wa pa masulbad ang katong panagbangi karon sa Kubi o sa COWD. Apan kaganina, nainabi na ko si Director Jerry Canyo. Kaya gipunta na kung sa badining nitabo sa Water District. Di ay, kaning atong Water District, dili ni siya angay basulon sa tanang hitabo. Panalitan. Aduna naman di ay mga water providers, Editor Alan, nga direkta sila nag-supply sa tubig sa ilang area nga dili sakop or wala matagae sa panubig sa Water District. Ug kana sila wala mo agi sa Water District. Kay ang nag-approve ni ana mauman ang City Council. For example, kita de Editor Alan mayunta nga kami mag-provide diya sa kabarangay. Pwede mangayo lang ka og prangkisa sa City Council. Tapos moadto ka dayon sa agency nga gitahasan sa gobyerno karon ang gitawag nga National Water Resources Board. Pero ang imong isubmit dito, approval lang nga gitagaan kag prangkisa sa local government unit. Mode ka na nga dinhi sa atong dakbayan, Editor Alan, daghan karon nga mga water providers nga wala sila sa control sa Water District. Pananglitan katong ginganlan ni Kapitan Tabak nga provider diya sa some portion of Gusa. Kung walay tubig ka na diha, dili nimo mabasol ang Water District mo. Nang natingala ako, sumala sa sulti ni Director Jerry Canyo, nga kana sila karon wala na kanay control sa Water District, kay lagi gitagaan man sila og authority sa City Council sa panahon ni Mayor Moreno. So, din na sila ba tubig to sa COWD? Dili. Dili? Gani, dili sila dito gabayad sa Water District. Kaya iba. Ha? Sa gabayan. Dito sa provider. Sa prophet. Muna nga naglikob ko nga mabankrupt gining Water District madugay. Kay, dahil panalitan diya sa lumbia karon dako ba na. Nag-apply naman na sila karon sa water. Nga dili ka na, iya ka na unya sa lumbia or naamagali provider, dili na ka na kontrolado sa Water District. Ha? Kaya ang atong pagsabot, which at the beginning, di ba, pagkagayan di Oro Water District, atong iston sila nga atong yun na ang tibuok dakbayan sa Cagayan de Oro. Tungod ni ining paghantag usab og prangkisa sa City Council, despite the objection of the Water District in that public hearing, gigrant gyapon sa City Council, thus allowing private utilities nga nagbaligya og sa tubig to operate water distribution in areas not reached by Water District and directly competing in the water with the Water District. So mahapay na ang Water District. So there are even 5 providers aside sa Kubi. Naglibog na inon ako, nakutaw nga akong libog nga nakialam di ay ang City Council nga mag-approve ni ana. Gani sa ubang barangay, Editor Alan, ang ubang barangay gahimo-himo. Unya ang mukusog og tuyok ang metro nga way tubig. Ha? Dito sa atong technical group, CPL, ang ila kuno mugawas ang hangin, mutuyok ang metro, pero wa man diya tubig. Ang iya gali pagto maghipirit na lang siya vulcanizing. Kay nausa na pa kini. Tungod sa pressure, ang hangin man mo mugawas. Naglibog. Ano mo napunta na si Canyo? Unsa man tong giingon gipanghimakak sa Wala pa man di ay sa hantod karon. Wala nag-take over? Wala hantod karon, wala gid sila kadawat
gikan sa abiso, gikan sa local water utilities. Newspaper lang kato ang una. Pero hangtod karon wala gali tawag, wala abiso, by email, or pag-ibal nga maabot na kami, wala. So, natural, Parang gusto. di na istorya nga gikan dito, pero wa man sa Gikas luwa. gikan sa luwa, pero ang luwa wa magpaibalo sa water district nga, oy, water district pag pwede na kamo kay maabot na kami. Wa mo gid abiso. Still, Di ba? So, sabta na to mga igsuon nga kanang luwa takeover, right now, paper takeover pa lang kini. kay wala pa man nila giserve. Di ba? Until karon, gikan sa May 17, di ba? Wa pa man nila ma-execute or maski gali pag-abiso or pag-email nga, oy, water district, kining, maabot na kami pag-ready sa inyong dokumento. Di ba? Second, ang ingon gipuntanan nako siya unsa ning utang kanideng utang dili ni utang nga paggamit nila tubig kundi muning ilang angkon giklaim sa COVID nga mo'y bayranon sa water district sumala sa ilang computation sa increase sa water rate which the water district contested. Sa ato pa, para ba na Editor Alan nga, kung gibaligyan ni mo og 16 pesos, o nga adunay increase nga 3 pesos, ang water district, gibayra ng 16. Wala nila bayri ang 3, kay kadyot kining interest, increase, dili pa ni ma-approve sa public consultation. So, ila tong gi-contest, but the COBE is already paid off the base rate. So, which, according sa ilang interpretation, since this is being contested, dili pa kini siya due and demandable. Kaya ila pa mang isgutan. But just in case, ang ilang posisyon nga questionable man to nga magbayad sila sa tubig sa sa increase rate. Anyway, plus okay na kaya that becomes a matter of issue, no, interpretation, no? Pero dini ko anina, I'm so worried with this city council approving water utilities in areas not reached by water district, thus competing with the water district. Your own water district. Kaya wa may control ang COWD ni nga mga providers. Sa City Council. Ha? Kaya giprobahan man sa City Council, mora man sa kinahanglan dito sa National Water Utilities Board. Agoy, paita. Katong Resource Board. Ang akong question, who determines the rate? It's the City Council. Di ba? Well, I hope nga this can be explained kay kanang uban nga provider dito nakamagbayad. So, tulok bilon kini kayo, Editor Alan, because at the end of the day, mahimong mabankrupt gikining water district. Mo siguro nga sa pagkakaroon, paningkamot na sila mga mga provider, kami magpalit tubig. Ingon ni Ana, instead of improving, rechecking our pipelines, nga angay nag-repair, kay magawas pita, usay ang iyang tubo, ang needs sa consumers, as well as what you call potable water. Kay kinanglan man na og water treatment dapat ang tubig nga atong imnon. Og ilang i-guarantee nga the water coming from our faucet is potable. Makainom ta. Kaysa sige na tag mo palit pata ng mineral water. Nga niadto, Editor Alan, ambot og nasapon pa ba nimo? Direkta man ka takos sa tubig sa gripo, inom ka. Lami pa kayo. Pero karon nakasiguro ba ka? Ha? So mao na mga igsuon nga ang tubig. Mo bitaw siguro nga ang tubig sa water district medyo diferensya kay niniwang naman si JC Mungkal. Basin ang ilang tubig mahal, unya di na mainom. Pero just the same, these are issues nga mga igsoon makita nimo nga hangtod karon sumala sa atong nahipos, wala pa maka-serve
og notice ang local water utilities, local water authorities administration to the COWD that they are taking over. The problem of the water is still there, although the CUVI has already resumed providing water through the Rio Verde. So there is now this issue of collection which has to be addressed between the two groups, the water district and the CUVI. But there are other players, different water utilities in different areas nga gibigyan ng prangkisa by the City Council. So ang City Council has the power to grant franchise to water provider utilities ug mamaligya og tubig sa atong dakbayan competing with the water district. Yes. And I really do not know saan ang regulatory diya in terms of rate. Ang water rate. Di ba? Kasi mag-regulate ta. Mo onay akong gilibgan kay di man sila sakop karon sa water district. Oo. They are a district of its own. Yes. Di ba? So, problema dahil sa og tubig. mo inom kag tubig, Editor Alan. Di ba? Dito ka sa Germany, kana ilang tubig nga with spike. There's sparkle water. Nga pag inom nimo mura siya Sprite ba? Pero tubig. Bantog ra kusog kay mo dagan ni mga Herman. Kita yung tao, ng atong tubig, lubog pa, pa yun diha. Marang luya kayo ang atong mga Pilipino. Di ba? So, siguro, ang makapahatag og kusog na to, ang beer man. Narabad to sa, nga pa regulation, ang beer. Napadiya sa water, wasak, pero hindi ka wasak. Anyway, mga igsoon, it's very, very entertaining in a sense that there are now players in the water utilities in the operation of water, which is a basic necessity, nga negosyo ni ining mga hakog nga mga negosyante. Water providers. Di ba? Kaya tiya mo, ang tubig libre. Mo anak kag sapa, libre. Pero na pa mag-ibret nga gihibutang galon daw gibaligya. Di ba? Imagine na, tanan na lang gibaligya mga igsuon. The reason why the water district was established is to provide water, potable, to all consumers, to all residents, at an affordable rate. Kaya dili man ni pareha og maligo ka dias. Maligo lugar ka Alan sa hotel. Mahal gid kana kay commercial rate man na. Di ba? Nga naibugnaw. Pero imong balay dapat unta the water district or any water utilities can guarantee that the water oozing from the faucet is drinkable. Potable pag ana ni mo tubig inom. Di ba? Makadatag tabang kita ni anak sa Camiguin, sa akong area, Editor Alan. Dito sa Camiguin. For so many years, ang monthly nako di sa among area, 20 pesos lang ang bulan. Barangay water, tubig sa sagay. Limpyo kayo. Pagsalod mo, inumon mo. Walay kabalakan nga way mga bati-wati. Di ba? Kung imong siradan, mubuto ang imong tubo kay pressure. Pero, Nanay Bright karon. Iagi na sa metro. So, mga igsoon, nga nung naghan mga bright nga negosyante, tungod kay nagkaanam o kadaghan nga tunto nga butante. Di ba kamo mga butante, kita, mga bubutante, keep on electing public officials who continuously robbing our people, kita, magsige man sa tagbuto kay mga bangag man sa kita. Kay kung nagpili pa kitag tarong nga public official, that waters nga libre, magpadayon ka na may kwarta, na may public funds. Di ba? Magatag ka. Ingon ni Ana, Editor Alan, dili, kay mo man ang gobyerno is a contrivance of the people's want. It is not designed to enrich few people
holding power. But kita, we keep on electing people on the basis of their pockets, not on the basis of public service. Kaya nga no, tunto man kita. Daghan kayong tunto sa Pilipinas. Di ba daghan kayo? Gamay na lang ang dili tunto. Huwag kayo ko kabalog asa ng gamay. Di ba? Keep on, muna siya, Editor Alan, ang akong gikasubo nga kuan kay everybody wants to be in public office, amassing wealth. How in heaven's name, I know someone nga pareha-pareha ito na ako magpatid-patid og lata. Sa diyang nahimong mayor, naghimo na mag-hotel. So, public service is license for you to rob public funds. And where is civil service? Where is the agency? Task to run after this. Tungod kay tulisan gyapon. Dili nakaugom ba? Nabigyan. Mo nangingon siguro nga ang tao gutom saba pero puno ang baba hilom. Is that the kind of public service we want? It is your choice. Mga igsoon, hapit na ang piliay. Dito sa Kalanrakas, we'll continue discuss public issues, reminding every individual nga ang gahom anaa kanimo in a Republican state. Di ba? Power resides in the people and all governmental authority emanates from them. Pero in English ka na. Pero ang Binisaya, ang taong gutom sa patalim kumapit. O ang taong walay hanaw nahimong ulipon sa mga politiko on the basis of public service. Cagayan de Oro is no exception. These are all my friends. But how many of the families belonging to the family dynasties controlling key positions in Cagayan de Oro? What happens to our educational system? What happens? Center of Region 10 Cagayan de Oro is the center of education. Yet, our young people, our voters keep on electing family dynasties. Yes, family dynasties. So, family. Sa Di ba? Kung sa man nga family, ako ni mga amigo, editoralan, kung sa man, Cagayan de Oro, kung sa man nga family, Rufus Rodriguez, Clarix Oy, Lordan Suwan. Di ba? There are two Suwans in, one is city council, the other is congressman. Clarix, dalawa lang sila karon kay si Ma'am Kapitana nagpahuhay naman. So you have Kikang and Mayor Clarix. Kang Rufus, tulo sila. Si Rufus, congressman, si Bibot, vice mayor, si iyang asawa, si attorney, kapitan sa Barangay Nazareth. I'm not saying that wala sila qualifications. But I am telling them hard facts. In one Ateneo research, those governed by family dynasties, the poverty index is very high. Very high. Cagayan de Oro City is a center of education where people talks about what is best governance. Nagka-bankrupt. Ang ato mga pari, hilom kayo. Gano ka? Murag duol-duol na kay simbahan karon, murag inana na kami ng sementeryo. Hilom. Ang ako mga higala nga mga Jesuita, hilom. Can we not just discuss that this kind of politics should be addressed by the educational institutions? Correct. It should be. Instead of being asked of your program of government, in today's politics, ang unang pangunta na, nakabay kwarta? Kwartahay na ba di ay, mga igsuon? Mingon sa tiyangaman, as if you're not born, we're not born yesterday. Nag-uulsad ko, Dr. Manny, kaya sa ganang kabataan na, murag, kaya na ako sa korupsyon. Ay, kanang iski. Kanang iski. Sakop sa mga kinawat. Mga ilang mga project. Ang mga project nila, mga basketball, mga fundraising, mag-solicit. I really do not know. I do not know. I'm naapit na kita ma-frustrate. But, you know, there is always, I always believe that there is always a light at the end of the tunnel. Pero ningom sa atong taga-barangay, nada yung tunnel, sir.
Mga igsoon, ikabsan naman kitag oras. Every Monday, make it a habit. Dini sa atong tulumanon Kalanrakas. Ang among programa, we do not define the parameters. We talk of issues on the basis of what is best and in accordance with what is there and the data that we have. Well, ni-discuss na to ang dynamics in the Philippine Senate. Kanang pagpuli sa mga senador. Normal lang kana. Kay part na, there are 24 republics. And, May next ang election, pero ang preparation karon. We need, according sa agenda sa mga powers that be, we now put our leaders in key positions in order to prepare our coming triumphant march to victory and continuously rob public funds. Mga igsoon, pasayloan lang ko sa ako mga higala nga nahisgutan na to. But this is on the basis of how we talk about. I'm not saying na but you know, ang family dynasties in Miss Ok. One animal, waminal. Taga na kayo, mubitaw nga karon mga igsoon. Ambot lang kung buhi pagit siguro ilang mga lula, basing nanagan pa kini. After all, politics is a family business. Asa, naman na bitaw na dito, gisulti gina nako dito. The family that rubs together stays together. Mga igsoon, sa ako nag-ingon, wala may oras. Editor Alan, panamilit una. Nagkakasalamat sa mga igsoon sa inyong padayon ng pagsunod ka namo sa among public affairs program sa Mindanao Daily News Network. Ang atong programa karon uban ni Dr. Manny Haudian. Wala may igong oras sa hantod sa sunod Lunes pohon. Magkita-kits gyapon kita dinhi sa bag-ong kalibutan in a digital world where everybody has access to information, but be careful whether that information is the right information. Because there are a lot of disinformation now. In one click, you get everything. But be sure that what you are reading are correct information or the information that you need in order to progress. Kini si Doc Manny Haudian, uban ni Editor Alan Mediante sa matag Lunes, dinhi sa among tulumanon, Kalanrakas!